Unang tinangkang arestuhin ng mga pulis ang kapatid ni Trinidad Etong na si Pamela Trinchera. Ang kaso, obstruction of justice daw. Nagpupumigla si Pamela, muntik nang himatayin. Samahan niyo kung gusto niyo. Wala, hinimatay siya! Tinangka ng mga kapatid ni Pamela na pigilan ang mga pulis. Hindi kailangan ng warrant, sinabi nga. Kami ang arresting officer. You are the Lord. Kung pasasamahin niyo kami lahat, hindi ko kami nagpatagal. Nagkakagaw pa yung kapatid namin. Kailangan niya kami. Anytime pwede siyang mawala. Kailangan namin sumunod nandito po. Nang lapitan si Pamela ng lalaking kapatid na si Maximo Arteche, siya na ang inaresto ng mga pulis. Ay, sumobit to! We're affecting the arrest, nangingialam! Hindi ako nangingialam. Ayon sa mga pulis, inaresto siya dahil sa tangka niyang pagtigil sa pag-aresto kay Pamela. Nakaposas, isinakay si Maximo sa police mobile at dinala sa Camp Karingal. Maya-maya pa'y dinampot na rin ang mga pulis si Pamela at dinala sa QC Prosecutor's Office. Kasamang dinampot ang dalawa pa niyang kapatid na sina Mary Ann Ronda at Jacqueline Perez. Ayon sa CIDU, kakasuhan ang 4 ng obstruction of justice. Kakasuhan naman ang direct assault si Maximo dahil sa panggugulo umano sa panghuhuli ng mga pulis kay Pamela. Dito sa lobby ng Quezon City Hall of Justice na balitaan ng magkapatid ang malungkot na balita. Dito sila pansamantalang dinala ng mga pulis nang damputin sila mula sa New Era General Hospital para makasuhan ng obstruction of justice. Sa kabila ng pagpanaw ng kanilang kapatid na si Trina, itutuloy pa rin daw ng mga pulis ang pag-inquest sa kanila. Kaya hindi pa rin sila pinayagang puntahan si Trina sa ospital. Walang nagawa ang magkapatid na sina Pamela at Mean. Mag-aalas 9 naman ang dalhin din ng mga pulis dito sa Quezon City Hall of Justice ang driver ni Failon na si Glenn Polan at mga kasambahay na sina Pacifico Apasible, Carlota Mobros at Wilfreda Bolicer. Umaapila naman ang hipag ni Ted na si Mean sa Commission on Human Rights na saklolohan sila sa nangyaring pagdakip sa kanila. Hinihingi lang po namin na pabalikin na kami sa ospital. Pabalikin na po kami sa ospital, parang awan nyo na po. Tigilan nyo na po kami lahat. Nakita akong sulat doon na iniwan siya. Alas 9 Martes ng gabi nang nakuha daw ni Ted ang sulat na ito sa kanilang cabinet. Laman ng sulat ang labis na paghingi ng tawad kay Ted sa isang kasalanang hindi daw masabi ng diretsyo ng asawang si Trina. Sa kanyang salaysay, pinatunayan ni Ted na sulat ito ng kaliweteng si Trina. Miyerkules ng 1:30 ng umaga nang magkausap sila sa guest room ng bahay tungkol sa isang problemang pampinansyal. I talked to her ng mahinahon sa may problema. Sabi ko, kung ano man kako yung problemang yan. Sabi ko, kung pera man yan o ano man yan, kikitain ko pa yan. Just be honest, sabihin mo lang sa akin kung ano yun. Alas 6 ng umaga, pumasok si Ted sa kanyang radio program sa DZMM. Nasa bahay naman ang asawang si Trina. Ayon sa sinumpaang salaysay ng kasambahay na si Carlota, alas 7:30 ng umaga, humingi ng inuming tubig si Trina. Dinala ni Carlota ang tubig sa banyo.
Alas 9 ng umaga, unang tawag ni Ted sa bahay at hinanap ang asawa kay Carlota. Binaba din daw ni Ted ang telepono matapos malamang nasa itaas ito ng bahay. Alas 9:50, tumawag daw ulit si Ted at nakausap ang asawa. Ang sabi daw ng asawa, "Papa, hiyang-hiya ako sa iyo. Wala akong mukhang iaharap sa iyo." Sagot daw ni Ted, "Kung ano man yan, pag-usapan na lang natin. Hindi ko tatapusin ang programa, uuwi na ako." Alas 10 ng umaga, tumawag ulit si Ted at doon niya nalaman mula sa kasambahay na nasa banyo si Trina. Sa pang-apat na tawag ni Ted, wala nang sumasagot ng telepono sa kwarto kung saan naroon si Trina. 10:19, umalis si Ted ng ABS-CBN. Hindi na tinapos ang kanyang programa at dumiretso sa bahay. 10:30, dumating daw si Ted sa bahay ayon kay Carlota. Tinanong kung nasaan si Trina at uminom ng isang basong tubig sa kusina. Pagkatapos ay umakyat si Ted pero nakalak ang pinto ng kwarto kaya hiningi ang susi kay Carlota. Pero nakalak din ang pintuan ng banyo kaya kinuha ulit ni Carlota ang susi. Nang buksan ang pinto, nakita nila ang nakaupong si Trina na naliligo na sa dugo. Ayon kay Ted, nang bubuhati na niya ang asawa, dumating ang hipag na si Pamela na nasa bahay din ng mga oras na yon. Dahil hindi nila kaya si Trina, humingi pa daw sila ng tulong sa driver na si Glenn para mabuhat hanggang sasakyan at saka nadala sa New Era General Hospital bandang alas 11 ng umaga. Pero may mga pagkakaiba sa salaysay ni Ted at ng mga kasama sa bahay. Una, sinabi ni Ted sa kanyang salaysay na noong malaman niyang nakalak ang pintuan, sumigaw siya kay Carlota at pinakuha niya ang susi. Pero ang sabi ni Carlota, bumaba daw si Ted, pumunta sa kusina at pinakuha ang susi. Pangalawa, sinabi ng driver ni Ted na si Glenn na alauna sila bumalik ng bahay mula sa New Era. Pero ang sabi ni Carlota, alas 4 dumating si Ted at ang driver sa bahay. We have to consider also the fact na nung kinukuha ang statement kay Mr. Ted Filon, ay 24 oras nang hindi natutulog yan. We have to consider yung human factor na distraught siya sa nangyari sa kanyang pamilya, yung asawa niya nag-aagaw buhay. So these inconsistencies, minor as it is, are okay. Ayon sa isa sa mga naglinis sa banyo na si Pacifico, nakita daw niya ang baril malapit sa lagayan ng babasahing magasin. Ito ay nasa kanan ni Trina, pero ayon sa pulisya, questionable kung paano ito napunta sa kanan. Kung ang baril ay pumutok mula sa kaliwa, dapat ay sa kaliwa din daw ito bumagsak. You must remember, pagpasok dyan ng mga tao, lalong-lalo na si Mr. Ted Filon o kaya yung mga kasamaan sa bahay, lalo na nung idadaling sa hospital, malapang nagalaw yung baril na yan. This will also be determined by the findings on the technical aspect na kung saan yung possible na nangyari ito, nakatayo ba siya, nakaupo ba siya o nakahiga. Ang baril na Walter PPK caliber .380 ay dinampot ni Pacifico sa sahig nang linisin nila ito. Nilagay daw niya ito sa tinatawag nilang dresser. Nasa kustodiya ito ngayon ng PNP. Ibinigay daw ito ni Ted kasama ang lisensya nang dumating ang QCPD sa bahay bandang alas 2 ng hapon. It's a licensed gun. So, and syempre, alam niya kung saan nakatago yun. Sa investigasyon ng pulisya, wala daw ni isang tao sa bahay ang nakarinig ng anumang putok ng baril bago dumating si Ted. Pero ayon na rin sa mga pulis, ang baril na caliber .380 ay mahina lang talagang pumutok